So yung comment lang naman ni Attorney Mans dyan is he fully respects the process sa Senate Impeachment Court. But of course, he is also reviewing everything kung meron siyang mga pwede ma-exhaust na legal remedies. Kasi that's allowed naman po under the Constitution, under the principle of rule of law. So he fully respects the proceeding, pero ano pa rin po, nag-o-observe kung meron siyang mga legal remedies na pwede ma-exhaust. But so far, attorney, wala naman po tayong nakikita na any violations doon sa mga existing laws natin dito po sa pagsama kay Attorney Mans sa pagbubukas ng tax record in an impeachment court. So meron siya, yung position po namin, merong questionable. May mga legal questions that can be addressed. Hindi ko lang fully ma-discuss in detail kasi that's part of the legal strategy namin. Pero may mga areas kaming nakikita na may may question of law. Pero baka pwede nyo pong ibahagi sa amin, kahit not in detail, parang rough idea lang po. Sige po. So like yung pinaka naman currently is yung sa BIR records, yung big issue. So para po may idea kayo, yung meron lang talaga ngayon is letters of authority na in-issue against Attorney Mans, VP Sara, and some corporations. So that's the LOA. Ang LOA po kasi ang purpose talaga niyan sa BIR is for preliminary matters lang to review kung meron bang mga possible tax liabilities. So doon makita po natin BIR side preliminary, pero ngayon ida-divulge nila fully dun sa impeachment for possibly to be used para ipa-convict si VP Sara. So doon pa lang may may difference na, 'di ba? Preliminary on the one side, tapos sa kabila for conclusory purposes. So yan yung isang nakikita naming pwedeng questionin. And then yung isa rin po kung yung issue din is yun nga po, 'di ba, sa BIR preliminary pa lang, pero pag i-divulge nila lahat ng documents dun sa impeachment process tapos hindi nila ma-correlate dun sa impeachable offense, unfair din po yun sa rights ni Attorney Mans at sa respondent kay VP Sara. Kasi yung order kasi, yung subpoena order po pala, para lang mas maintindihan nyo talaga. Sinabi kasi doon ni Presiding Officer Escudero, ipapasubpoena yung documents for purposes na para ma-relate na related yung documents na yun sa impeachable offense during the term of VP Sara as an impeachable officer, meaning 2022 onwards. So yung issue doon, pag i-divulge nila in public yung mga confidential documents, tas yun pala hindi nila ma-relate to an impeachable offense during the impeachable term, unfair lang po yun kasi nakapakita na sa public, 'di ba? So ang magiging reaction niya ng public ay mukhang may maling ginawa. Yun naman pala, it's inadmissible evidence. So may mga ganong issues po kasi kaming nakikita. Kumbaga yung confidential documents, isinapubliko mo na, wala naman palang kinalaman sa kaso. Yes, yan po yung pinaka-simple way to say it. Possible po. Yun yung mga nakikita namin. So yung lang naman po namin, yung position namin, hopefully if the Senate Impeachment Court really proceeds to the disclosure of confidential documents, they should do it in executive session. Para at least protected din yung right to privacy ni Attorney Mans. Kasi we have to remember po, number one, Attorney Mans is a practicing lawyer. So meron din po talaga siyang reputation to protect in relation dun sa clients niya. Tapos number two, hindi rin po siya respondent to the impeachment court. Hindi siya impeachable officer. So unfair naman po yun kung dinadivulge ni disclosing documents na nakapangalan siya, tapos wala siyang right to confront yung nag-a-accuse sa kanya.